Maaari ba kayong tumayo mga bata para sa ating panalangin? Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. So, magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Pwede na kayong umupo mga bata? Sino ang wala sa ating klase ngayon? Ako ay magtatawag ng inyong pangalan at sasabihing present pag kayo ay nandito. Meron ba si Jose, si Jane, si Claire, at si Celestine? So, mabuti naman at walang naliban. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ang ating tinalakay kahapon. Sige, Lucas, ano ang ating tinalakay kahapon? So, magaling mga bata. Ako ay may papakita na video tungkol sa ating kalikasan. Samantala, isa umano sa mga nakikitang dahilan sa nararanasang mga pagbaha sa Oriental Mindoro ay ang iligal na pagpuputol ng mga puno, hindi maayos na pagtatapon ng basura. Ayon ito sa Environment Service ng Municipal Environment and Natural Resources Office. May report si Mario San Juan Florencondia. Nakikita sa baybaying dagat ng Barangay Balite, Gloria Oriental Mindoro ang iniwang kalat ng mga puno at sanga ng kahoy, dala ng malakas na agos ng tubig ng Balite River noong kasagsagan ng Bagyong Usman. Hanggang sa kasalukuyan, pagkalipas ng 5 araw, nananatiling kulay putik pa rin ang tubig na nasabing ilog, indikasyong maraming puno na ang putol sa mga bulumunduking bahagi ng Barangay Malamig at buong lupa na kung saan dito ang dulong bahagi ng Balite River. Ayon sa Environmental Service Coordinator ng Mindoro na si Ruben Boy Nieva, na ang isang dahilan ng mga naranasang pagbaha hindi gawa lamang ng kalikasan kundi gawa na rin ng mga tao dahil sa illegal na pagpuputol ng mga kahoy ng mga katutubong mangyan, kasabwat mga Tagalog gamit ang mga illegal na chainsaw. Walang kaayusan na pagtatapon ng mga basura at pagsasara ng mga natural passage ng tubig gawa ng pagkukonvert ng sagingan o nyugan upang gawing lupang sakahan. Nanawagan naman ang ilang mga kabayan sa bayang ito sa pamahalaan na naging biktima ng malawakang pagbaha sa maayos na pagtatapon ng basura, illegal lager at mga rice farmers upang huwag nang maulit ang ganitong pangyayari. Mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro para sa Eagle News, Mario San Juan Florencondia, I am 1 with 25. Ano ang inyong naramdaman habang napapanood ninyo ang video? Nabahala ka ba at bakit? Sige, Jane. Tama ka, Jane. Palakpakan ang inyong sarili. Para simulan ang ating aralin, ay aking babasahin ang layunin sa araw na ito. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga tamang paraan sa pag-aalaga sa kalikasan. Kadalawa, nasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto. Panghuli, napapahalagahan ang lahat ng mga biyaya ng kalikasan na may buhay tulad ng halaman. Para sa ating aktibidad, meron akong babasahing tula. Makinig mga bata, ang kalikasan ating pahalagahan dahil ito'y bigay ng ating kataas-taasan.
mga puno na dapat nating ingatan, mga hayop na dapat alagaan, hangin na pwedeng inangapin, mga huni nito'y makakapagkalma sa isip natin. Kahit saan man tayo tumingin, ito'y regalo ng badhala sa atin. Puno't halaman, yaman ng agubatan, mga agos ng tubig ay maririnig. Ibon na kumakanta sa himpapawid, kaya't kagubatan di dapat kalbuhin, kasi marami nilalang ang masasaktan. Unang ginawa ang kalikasan, sinunod tayo para ating paglingkuran, kaya dapat nating ingatan sapagkat tayo ay nakikinabang din naman. Ano ang nangyari o naunawaan ninyo sa aking tulang binasa? Magaling mga bata. Ikadalawang katanungan, bakit natin kailangan alagaan ang ating kalikasan? Magaling mga bata. Dumako na tayo sa ating aktibidad at hahatiin ko kayo ng dalawa para sa ating aktibidad. Ito ang unang grupo at ito naman ay ikalawang grupo. At sa unang grupo naman, ito ang inyong aktibidad. Buuin ang kaisipan sa pamamagitan ng paglagay ng titik sa kahon sa ibabaw ng bilang at gamitin ang alpabetong may katumbas ng bilang sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. Gawin ito sa inyong kwaderno. At sa ikalawang aktibidad naman ay gagawin ninyo at hulaan ang litrato at tukuyin ang litrato at sagutan ito sa pisara. Ano-ano ang napansin ninyo sa ating aktibidad na isinagawa? Tama mga bata. Ano-ano ang mga salita na nahulaan ninyo? Tama mga bata. Ano-ano ang leksyon natin ngayon? Tama mga bata. At tumako na tayo sa ating formal na diskusyon. Ang kalikasan, ang lahat ng ating nakikitang natural sa paligid. Kabilang dito ang mga halaman, hayop, yamang tubig, bulkan at mga bundok. Kailangan nating pangangalagaan ang ating kalikasan. Dahil dito, nagmula ang ating mga pagkain, ito din ang pinagmula ng mga pangunahing pangangailangan, kagaya ng tubig at iba pa ang sangkap na ginagamit sa pagkain at kagamitan ng mga tao. Naintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung ganoon kung naintindihan ninyo. At ngayon, magkakaroon ulit tayo ng panibagong aktibidad. Ito ay sumulat ng isang paragraph tungkol sa biyaya ng ating kalikasan na dapat nating pahalagahan. Gumawa ng isang simpleng panalangin para sa kalagahan ng ating kalikasan. Para makasan ang ating aralin, may tatanong ako tungkol sa refleksyon ng mga katanungan. Una, ano ang natutunan ninyo na isinasagawa sa aktibidad? Magtama mga bata. Kadalawa, bakit mahalaga na malaman natin ang kalagahan ng kalikasan kung paano natin ito pangalagaan? Magaling mga bata. Para sa pagsusulit, iguhit ang masayang mukha kung nagsasaad ng pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa biyaya ng kalikasan. At malungkot naman na mukha kung hindi. At isulat sa sagot sa kwaderno. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan sa inyong pagsusulit. Tapos na ba mga bata? Maaari nyo nang ipasa sa harapan ng tahimik lamang. Para naman sa ating takdang aralin, ang ating panuto ay isang buong papel. Maglista kayo ng 5 pangungusap tungkol sa ating kapaligiran. At dito naman nagtatapos ang ating